Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Matthew 26:14 to 16. And it says here, Then one of the 12, whose name was Judas Iscariot, went to the chief priest and said, What will you give me if I deliver him over to you? And they paid him 30 pieces of silver, and from that moment, he sought an opportunity to betray him. So, sa Tagalog, sinasabi pagkatapos, isa sa 12 na tinatawag na si Judas Iscariot ang nagpunta sa mga punong pari at nagsabi, anong ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo? At kanilang ipinatimbang siya ng 30 pirasong pila. At mula noon ay humanap siya ng pagkakataon na maipagkalulo si Jesus. So, that is our Bible verse for today. So, after na mahugasan ni Jesus Kristo yung paa ng mga disciple niya, sinabi ni Jesus sa kanila, isa sa inyo, ipagkakalulo ako. Yung mga alagad, kumbaga nagtinginan sila. Then, sinabi nila, sino yun? Sino yung magkakalulo sa kanila kay Jesus? At sumagot si Jesus, siya yung aking bibigyan ng tinapay at pagkatapos, ito isawsaw, ibibigay ko ito sa kanya. At pagkatapos ginawa ni Jesus yun, binigay niya yung tinapay kay Judas. At the moment na ibinigay ni Jesus yung tinapay kay Judas, pumasok si Satan sa pagkatao ni Judas Iscariote. Kaya po si Satan, sinabi ni Jesus, kung may gagawin ka sa akin, gawin mo na, bilisan mo na. So, si Satan, sa atin bilang tao, ginagawa niyang tuksuhin yung mga tao para yung pananampalataya natin bilang tao is ma-divert yun para magkaroon tayo ng pagkakataon na talikuran yung ating Panginoon Diyos. Hinahikayat niya yung mga tao para yung loyalty bilang pananampalataya sa Diyos is tumaliwas tayo. Maraming bagay na ino-offer dito sa mundo, gaya ng lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Mga bagay na kaakit-akit sa paningin, mga bagay na gusto mo makuha. When you say lust of the eyes, mga bagay na gusto mo makuha, mga bagay na gusto mo makamit, mga bagay na kinaingitan natin, lust of the flesh. Mga bagay na, of course, may patungkol sa pakikipagtalik, lalo na kapag hindi yung mga nakikiapid. Kasama na dun yung paninigarilyo, pag-inom. So, pride of life. Yung mga bagay na pwede nating ipagmayabang at ipagmalaki. Prestige, fame. Mga bagay na pwede nating maging dahilan para talikuran natin yung Panginoong Diyos. Kagaya ng ginawa ni Judas Iscariote na ipinagpalit niya yung ating Panginoon Diyos sa pilak. So, kagaya din ng ginawa ng mga kapatid ni Joseph sa kanya na ibinenta siya kapalit ang pera. Ganon din ang ginawa sa Messiah. So, Judas intelligent for evil, Jesus intelligent for good. Tinrider ni Judas ang ating Panginoong Jesus, pero ginamit yun ng Diyos para maisakatuparan niya yung pagkakataon na yun, para matupad niya yung mission niya para sa atin. Anong pinagkaiba ni Judas at ni Pedro? Kasi si Judas din, tinrider niya si Jesus. Si Judas, hindi siya nagsisi. Hindi siya humingi ng sorry. Hindi siya bumalik kay Jesus. Hindi katulad ni Pedro na repentance, na humingi siya ng sorry at bumalik siya kay Jesus. No moment na tinrider ni Judas si Jesus, during that time, binigyan niya ng kiss
si Jesus. At that time, kiss is a sign of friendship and respect. But at that moment, si Judas, ginawa niyang sign yun para traidorin si Jesus Christ. Yung mga bagay, dito sa mundong ginagalawan natin, maraming mga bagay na pwedeng maging dahilan, kaakit-akit ng mga bagay, para i-betray natin si Jesus. Yung mga simpleng bagay na ginagawa natin. Same is ginawa din ni Peter. Pero, hindi sila similar sa isa't isa. Because Peter know how to repent. Judas is not. So, what is the application of this Bible verse? Do not love the world, because betraying Jesus starts with loving the world. Ang betrayal, nagsisimula yan sa pag-ibig sa mundo. Kasi yung mundo natin, napaka-enticing. Lahat ng gusto ng tao, ibibigay yan. Sabi nga sa 1, 2, 15, 16, huwag ninyong ibigin yung sanlibutan. Ang mga bagay na nasa sanlibutan at ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa sa laman, pagnanasa sa mata, at pagmamalaki sa buhay, na ito mismo hindi nagmumula sa Ama, at kundi sa sanlibutan. Ito yung ginagamit ni Satan para tuksohin tayong lahat. Ilayo tayo para talikuran natin si Jesucristo bilang Ama natin. Ang Diyos at si Jesucristo. Kumbaga, si Judas nakipagkaibigan siya sa mundo eh. Kapalit ng 30 pieces silver, mas pinili niyang ibigin yung mundo, ipagpalit si Jesus sa mundo. So, isa din sa natin, application, be honest, because integrity starts with honesty. Alam ni Judas na the moment na pinitray niya si Jesus, alam niya na wala na integrity niya. So, sa buhay natin, dapat we have to be honest. Kahit sa maliliit na bagay, we need to be honest. And we have that courage to say sorry kapag nagkamali po tayo. Which is yun yung hindi ginawa ni Judas. Repentance. Hindi siya naging totoo. Let's be honest, kahit sa maliliit na bagay, mahirap sa tao na minsan aminin sa sarili mo nagkamali ka, at mahirap sa tao ang humingi ng sorry sa mga maliliit, kahit yung maliliit na bagay. Takes time for them to have that courage. At nawawala yung integrity natin sa mga bagay na yun. So let's be honest, because integrity starts with the honesty that we want. It takes courage talaga. So kailangan lang harapin mo yung mga bagay. Huwag natin pagtakpan yung mga maliliit na bagay. Or minsan kasi iniingatan natin yung mga kasalanan na nagawa natin eh, para wag mabunyag. So, dapat start to repent. Let's visit the cross of our Lord Jesus Christ. Tignan mo kung paano siya nag-sacrifice sa'yo. Kung gaano katindi yung kasalanan. Bakit gaano katindi yung kasalanan? Imagine mo, yung kaisa-isang anak, sinacrifice para sa atin. Hinusgahan, inalipusta. Sobrang tindi yung kailangan na i-sacrifice dun sa cross para magdusa siya at mamatay siya para sa atin. So, in our life, how we betrayed Jesus for the things of the world, and why should we always revisit the cross to remind us how God